Senator Amy, maganda umaga po. Nembang bigata, apo Senadora. Yes, na yung mga bigat. Damit, talakay day. Long time no see, ha? Oo nga Talaga po. naman, matagal na. Di ka na dumadalo Oo, dito sa umuwi ako DZRH At saka, yun nga, nag-Holy Week tayo, kaya medyo disappear muna. Pero nakakabahala itong mga balibalita nakakahilo. Ay, oo nga po, Senator. Katulad itong issue nga ng kasundon daw, term sharing agreement sa pagitan ng mga Duterte at mga Marcos na pinag-usapan daw before presidential elections. Pero ang tanong ko, Senator Amy, ayan, ano ba ang BP mo ngayon? Ang alin? Blood pressure? Ay, hindi. Nagmana ko sa nanay ko. Low blood. Low High blood blood. lahat na nakapaligid. Pero ako, calm. Isang sigaw lang tapos na Ganun ba? Kasi na high blood ka kahapon Ayan. Pero, ayun nga, kasi ang Madriaga na yan, hindi ko na nga ma-pronounce sa inis ko. Ayan. Sinungaling kung sino mang gumawa ng script. Aha. Napakalawsi ng scriptwriter, kumuha sila sa DCRH. Ayan. DCRS drama. Pero, Senator Amy, ayan, ano nga po ba ang inyong napag-usapan sa mga Duterte? Paano nyo nakumbinsi ang VP Sara na mag-slide down, maging tumakbo na naman sa Vice President at pinagbigyan ang Pangulong Bonget sa pagkandidato sa pagkapangulo? Ano ba yung kasunduan nyo, yung agreement nyo? Naku, wala ngang agreement kasi nagpila na si VP Sara at that time. Pumila na siya sa Davao bilang mayor. Wala na siyang kabalak-balak mag-national. At ang akala pa nga, mag-BBP, Bongo at PRRD para sa PDP laban. Kaya hindi ko maintindihan saan galing itong mga kwentong to. Samantalang sabi ni VP Sara, pumila ka na, pumila na kayo. Sabi ko si Bongbong pipila. Ay pumila na kayo kasi wala na akong balak dyan. Yun ang usapan nun. Tapos, yun nga, si Bongbong sabi, sino naman ang vice ko? Pero nakapagpila na siya sa mayor, walang kasunduan. Naku po, kung may kasunduan, ba't naman papayag ng kalahating termino, samantalang siya yung talagang tinutulak na maging presidente, papayag ba yun sa 3 years lang? Parang apakagulo. At saka may statement talaga si Bongbong nun, pinakita ko pa nga sa media kahapon, sa Senado. Talagang sinasabi ni Bongbong, walang term sharing, very unstable yan. Walang tuloy-tuloy na polisiya, magulo. Ayan, kasi kaya po namin ikaw ang tinatanong po namin, Senado, dahil alam po namin na kayo ang talagang matinding mahigpit ang ugnayan sa mga Duterte bago ang eleksyon. Kasi kasama ko si Mayor Sara noon sa pangangampanya bilang senador noong 2019. Nakasama ko siya. Halos araw-araw kami kung saan-sang lupalop kami nakakaabot. Kaya mas nakilala ko siya kesa kay Bongbong. Ayun, tapos ayaw nga niya mag-national na at mayor na lang sa Davao na lang siya. Eto nga, nagkagulo-gulo na nga. Pero ang maliwanag, si Presidente Duterte noon, galit. Hindi kasi niya alam At yung sinasabi ng sinungaling doon sa Congress na may kasunduan, na pumayag na daw si PRRD, basta may term sharing, lahat yun talagang kabugtutan, wala namang ganun. Pero so talagang hindi decided ang VP Sara na tumakbo ng Vice Presidente noon. Mayor sana ang kanyang tatakbuhan. Oo, nakapila na nga Tapos sabi niya, ba't pa ako magna-national? Ayos na ako sa Davao, marami akong pending projects. Anong gagawin ko dyan sa Manila? Kagulo-gulo. At mukhang lalaban pa kami mag-ama. Imposible naman mangyari yon. At saka pa mga ganyang minsan hindi lang usapan may mga kasulatan pa yan. Wala bang... Ang balita nga, may 2 love letter pa silang mag-ama. Ayun, tapos yun nga, nag-decide na hindi na na-national, tapos pinakiusapan namin na mag-VP. Nagbabakaawa nga kami. Sabi ko nga, paano naman si Bongbong tatakbo na mag-isa? Meron bang presidenteng walang vice? Nakakatawa naman tignan. Ayan. Pumayag rin sa bandang huli kasi maraming disappointed na mga Sara All, yung mga solid Duterte. Talagang disappointed sila na walang Duterte sa national slate. Ayun, nakumbinsin na rin sa wakas at umatras sa huling sandali at si Baste ang nag-replace sa kanya,
nag-substitute doon sa Davao at siya naman ay pumila na noong November 13. Pero kung maalala ninyo, si Bato ang nakapila noon para sa PDP. Oh, Tapos nagpila rin si Bongo bilang presidente, inatras na, December na. Kaya talagang pabulaanan yung sinasabi ng Madriaga na yan. Paano magkakasunduan ng November 21? Nangangampanya na nga nandun na nga sa Davao, nangangampanya na sila ng todo sa Mindanao. Ayan na actually mabuti ang Malacanang nagsalatan na rin kahapon at sabi nga ay walang ganitong term sharing sa pagitan ng Pangulong Marcos at VP Sara. Ayun na nga, kaya siguro dapat take notice ang ating Kongreso. Maski ang Pangulo sinabi na sinungaling si Madriaga, siguro dapat pansinin nila yan sa kanilang mga susunod na hearing. Huwag na nilang bigyan masyado ng bigat kung sunod-sunod. Si VP Sara galit sa bad academic record. Si Tanya Gaisano Lee, sinasabi hindi ako taga Laguna o scholar. Taga Davao pala siya, higit sa lahat milyonaryo. Isipin mo, Gaisano, ginawa pang scholar. Ayan na. So sa ganitong sitwasyon, Senator Amy, so may panawagan ka kay Pangulong Marcos kahapon sa inyong ading na linawin itong issue kay Madriaga at yung term sharing. Ayan na. Mabilis pa naman. Oo, mabilis pa sa alas 4 lumabas na yung denial na talagang tama yung sinasabi ko, mali si Madriaga. Kahit labas sa Ilongit, in-announce naman ni Auntie Claire. Ayan na. So, ang panawagan nyo sa Kamara, lalo na ang Justice Committee, ay tingnan mabuti kung tama ba itong mga sinasabi ni Ramil Madriaga at sino ba ang scriptwriter at sino daw ba ang gumawa ng kanyang affidavit. Yun na nga, definitely, hindi drama ng DCRH. Huhi, unang-una, hindi ko kilala yan, sino siya? Ayan, oo. At pati si dating Ombudsman Justice Sam Martires nagulat din, ha? Abay, sabi niya kung bibigyan ko ng pera ni Digong bakit idadaan pa dito kay Ramil Madriaga? Correct. Bakit nga? Naku, talaga naman. Talagang maraming kabulastugan ang pinagsasabi ng taong yan. Kaya nagtataka kaming lahat saan galing yan at bakit binibigyan ng halaga at pansin at oras. Wag na. So saan Dead man na lang yung mga ganyan. So saan hahantong ito, Senator Amy? Kasi marami ring nakapula. Pati si former Justice Supreme Court Justice Adolf Ascuna na ang ginagawa ng Justice Committee parang impeachment hearing na dapat trabaho ito ng Senado bilang impeachment court. Actually, nagtataka rin ako kung ano yung connection nitong term sharing agreement kuno. Anong connection nito sa impeachment ni VP? Anong connection nitong pinagsasabi niya sa impeachment? At kung may connection man, hindi man mini trial na to. Parang nagtatrial na sila. Nagpe-presenta na sila ng testigo. Tinitimbang na yung ebidensya. Hindi ba trial ang dating nun? Kaya sang-ayon ako dun kay Justice Ascuna at nalilito ako sa ginagawa. Kasi ang dapat gawin lang yata ng Congress, ang pagkaintindi ko, form and substance lang. Na may ebidensya, okay, meron. Pagkatapos noon, yung forma, nasa tamang pagsulat, o di ayos na yun, tuloy-tuloy na. Pero yung magkakaladkad pa ng testigo, at papakita pa yung ebidensya, nalilito ako sa ginagawa nila, sa totoo lang. Ayan, oo nga kasi... Pero ayoko masyadong magsalita daldal ako ng daldal baka palibasa magiging judge kami, mahirap na. Pero talaga nalilito ako. Kasi napanood natin sa mga nakalipas na impeachment cases like Chief Justice Corona, ayan, Erap Estrada, ayan, wala namang ganitong parang mini trial. Ayan, pagka pinagbutuan na sa Kongreso, direkta na sa Senado. Bakit ngayon parang may mini trial pang ganito? Ayan, ito ba epekto ba nung decision ng Supreme Court? Kaya parang maigpit daw yata ang pagsasampa ng impeachment na case sa Senado. Kailangan dumaan daw muna ng maayos. Maigpit ang pagsisiyasa sa Kamara.
Ang pagkaintindi ko, yung unang judgment na sinulat ni Justice Leonen, maraming steps, maraming proseso. Titimbangin yung ebidensya, kung sapat, etc. Tapos bibigyan ng babala yung respondent. Pagkatapos may chance na lahat ng member ng Congress, sisiya sa atin yung mga pinakita. Parang mas long playing yun. Pero later on, nung nag-apela yung Congress, parang na-simplify naman. Kaya hindi pwedeng gawing dahilan yung kay Justice Leonen. Kasi yung ginawa niya, back to normal lang naman. Ganun rin naman sa dati. Kaya nagtataka nga ako, ba't ang tagal-tagal? Kaya maraming nagdududa, meron ba kayong one-third vote? O di kaya, yung mga malisyoso, ang sinasabi, nakatenga pa ba yung mga FLR for later release na project? Ayan, no nga. Ano, Alam mo naman, ang tagal-tagal ko sa Congress, kaya, nako, talaga naman. Overstaying ako dyan 12 taon na akong congressman. Ayan, kaya si Senator Ping Lacson, ayan, yung sinasabing allocables, yan daw ay new form of pork barrel, Senator Amy. Oo, parang gano'n yung mga allocables. Talagang wala akong maintindihan. May bagong lengguwahe. May bagong lengguwahe ang DPWH at saka yung congressman. Tinatanong ko nga yan nung hearing Kaso, tinamad na ako sa Blue Ribbon Sa totoo lang. Ayan. Kasi, nako, ayaw pakinggan yung mabibigat na testigo, si Gutesa, yung 18 Marines, talagang naisantabi na. Tapos pinagpipilitan, pirmahan daw namin yung report. Ayan, partial yung report naman, bitin na bitin. Kaya nga daw partial Anyway, Senator, bago nga natin iwanan itong si Madriaga. Sino ba sa tingin nyo? Meron bang nasa likod ni Madriaga? Sino siya, kung meron? Hindi ko alam kung sino man yung nasa likod niya. Igihan naman nila yung script. Kaya nga, dapat ko konsulta dyan. Hindi pwede yung ganun. At saka wala namang kredibilidad yung convict. Nakakulong yan di syempre, maski sasabihin niyan para makalaya. Samantalang, yung mga lumaban para sa bansa natin ng mga Marines, ayaw pansinin. Ano bang storya ito? Ayan, kaya nga tuloy sabi ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. nung ma-interview dito kahapon sabi niya may pangako kay Madriaga na kapalit ng kanyang pag-testify against sa BP Sara ay ang kanyang kalayaan kasi siya nga ay nakakulong, may kaso. Tama, ganun talaga ang ating pagkaintindi pag isang preso or PDL gagawing testigo, talaga may pangako yan para kumanta ng kumanta. Parating ganyan yung mga MO natin, hindi maganda yun. At kailangan timbangin natin ng maayos. Ayan, sa ibang issue, Senator, may excise tax sa diesel at gasolina. Ayan, tinanggihan po ng yung ading ang Pangulong Bonget. Ayan, ano ba ang stand nyo dan? Dapat bang suspindihin mo na ng VAT sa diesel at gasolina rin? O hindi? Dahil sabi ng economic advisor, sina Manong Arce Balisacan, malaki daw ang mawala sa gobyerno. Well, para sa akin, sinabi ko na talagang lahat ng magagawa gawin na natin kasi nahihirapan talaga ang tao. At yung mga sinasabi nila 50 pesos rice, nako 62 na tigilan nila. At saka yung lumulobo na gasolina, kung bakit tayo pinakamahal sa buong Asia. Yung iba naman 20-30% increase, bakit tayo umaabot sa 280% increase? Opo. So ang sabi ko, magdiskusyon tayo kung ang talagang gagawin. Hindi, wag na daw tayo magdebate at nagmamadali ang pelasyo sa excise tax. So dali-dali kami, isang gabi lang walang debate, pinipigilan ako. Sabi ko, baka naman yung excise tax, ang makinabang niyan, yung malalaking oil companies, hindi rin babagsak yung discount sa ating mga tauhan, ng mga nangangailangan. Sabi nila, hindi bali na, basta bigay na natin, baka kontrabida pa tayo dito. Sabi ko, pati yung VAT, ba't hindi natin tignan? At least point of sale yun. Mararamdaman ka agad, may awas ka agad, kada litro, bawas 6 to 8 pesos. Di masaya na rin tayo nun. Sabi nila, wag na, dali-dali. Ayan, dinalian. Sabi ko, uwi na ako, bira naman kayo, wala nang daldal dito. O di, sige, isang buwan na kalipas. Wala naman nangyari. Sa kakapaspas nila, wala nangyari ng isang buwan. Finally, lumabas, kerosene and LPG. Sabi, nagkakamot ako na
ang ulo, bakit kerosene and LPG? Ano nangyari sa krudo at gasolina? Yun ang kailangan. At yun nga, nalito ako dito sa kanilang sinasabi, ang ending, yung pinaka hindi masyadong ginagamit, yung pa ang inuna, ayaw tulungan ng tao sa krudo. Alam naman natin, nag-aani ang ating mga magsasaka last month, ano? Wala silang mahagilap at wala silang pambayad ng krudo. Ang daming hindi na nag-ani sa Benguet, pati sa Ilocos, wala na nagsiani ng mga nateng, ng mga gulay. Ay, opo. Yung mga nag-ani naman, di naman nabenta yung mga pechay at repolyo, masyado na daw mahal para sa taong bayan. Tapos yung mga isda, Zamboanga, Jensan, Palawan, wala na nagpapalaot kasi hindi na kaya yung krudo. Sabi ko, ano ba ito? Bakit hindi tulungan? Hindi tulungan ang tao ng diretsyo dahil dinadaan pa sa oil companies yung so-called government imports. Ay nako, talagang nalilito ako. Naku kay Deo, ang problema dito, dinaanan na natin to, matanda na tayo eh. Ikatlong beses na to, yung unang oil shock, maalala mo, di ba 1974? Buhay na tayo nun eh. Tama 1979, Iran Revolution. Second oil shock, alala mo? Limitado ibinibigay sa mga motorista na gasolina. Hindi pwedeng magpa-full tank noong araw. Correct, walang full tank. Naalala mo si Chiquito, si Asyong Aksaya? Naalala mo yun, naging sino pa yun. Parating binabatukan yun kasi sinisindi yung ilaw, di ba? Tapos parating nagpo-full tank, bawal yun. Tapos may comic strip hanggang naging sine. May programa nun, tapos tinatag yung Petron, lahat yan. Yung PNOC, tinatag yung iba't ibang Department of Energy, lahat yan, tinatag nung panahon na yun as a response to the oil crisis. And kasama ako noon eh. Nanilikluhod tayo sa Saudi. Naku, kung saan-saan kami umabot para lang humingi ng langis. Pati yung China. Ngayon, nakikita ko, yung private companies ang talagang nag-i-initiate. Tapos, hindi naman diretso sa mga mangingisda, sa transport. Wala, talagang ganun lang. Ayan na. Isa pang balikan ko yung excise tax sa diesel at gas, ba't hindi suspindihin? Sinasabi ng mga economic advisors ng presidente yung ading ang makikinabang daw ang mga mayayaman. Di ko maintindihan kung bakit sinasabing ang mga taga Forest Park lang daw ang mga mayayaman daw makikinabang at hindi ang ordinary mga mamamayan. Parang hindi yata nila naintindihan ang epekto ng VAT, pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina, Senator. Ay, nako, ang dami-dami nilang dahilan. Sabi na nga, maraming dahilan pag ayaw gawin. Pero maraming paraan pag pilitin. Ayun nga, nakakapagtaka. Sasabihin, ang sinabi sa akin, ako, wag na yung VAT, wag nang galawin yung VAT. Sabi ko, bakit? Bawasan lang. Kasi dahil napakataas naman, gagawin na lang from 12%, gawing 10% man lang para hindi naman tayo masyadong hirap. Sabi ba naman, napakahirap niyan. May input and output. Sabi ko, accounting procedures yan, kaya natin yan. Kung yung flood control na magic yan, yung 2%, kayang-kaya natin yan sa galing ng Pilipino. Diyos ko. Tapos yung excise tax, hindi ba naman maha-high blood ka dyan? 15% sa lahat ng bagay. Yung mga sikat na sports car, yung mga luxury handbag, lahat yan 15%. Pareho ng pagkain at ng langis. Hindi ka ba maha-high blood dyan? Ay talagang naka-high blood. At speaking of high blood, ang sakit daw ng ang Pangulong Marcos high blood lang daw po at gout. Ano ba talaga ang status ng health ng iyong ading, ang Pangulong Bonget, Senator Amy? Alam mo, maraming tatanong sa akin, pero ang totoo, tulad ng sinabi ko, hindi na kami nagkita parang 1 taon na. Kaya yung nakikita ninyo sa dyaryo, siya rin yung nakikita ko. Nakakatawa nga, yung nanay ko, nagtatanong din. Sabi ko, nagkikita naman kayo. Sabi niya, tuwing nagkikita daw sila, nakikita niyang payat, pero ang sabi, okay. Ganon din yung mga anak ko. Kaya wala akong maidadagdag. Pero mukha namang gumagaling kahit papano, kahit ano pa yung kanyang sakit. Pero sa akin kasi, obligasyon ng isang opisyal, lalo na yung pinakamatataas na opisyal, na magkaroon ng medical bulletin. Huwag naman manggaling sa akin, di ba ako doktor niya Dapat yung doktor niya magsabi para matigil yung mga haka-haka. Total, mukha namang gumagaling siya kahit papano. At pinagdadasal
dinadasal ko siya kahit papano kasi kapatid ko pa rin yan eh. Ayoko naman talagang magkasakit. Di ba nung November, kailan ba yun? Yung November sa Iglesia ni Cristo Rally, sinabi ko na magpahinga na siya at magpagaling kasi duda ko may sakit. November yon last year. Maraming nagulat, maraming nainis sa akin sa palasyo. Pero 2 buwan nakalipas, ilang beses na siya sinugod sa ospital. St. Kaya Luke's. tama yung aking Diverticulitis. pangamba eh. May sakit. Ayan, sa bagay, namin nga naman niya yung sakit niya nga diverticulitis pero gumagaling na raw. Yun na nga. Sana naman, kaya lang, yung itsura nga, yung sumobrang payat, sana umiigi na kahit paano. Pero wala akong balita eh. Baka sabihin na naman fake news, alam mo naman. Ayan, so sang-ayon din po kayo na dapat maglabas ng medical bulletin ng presidente? Hindi ba obligasyon yun eh? Kasi talagang kapag incapacity, talagang na-approve, pangit yun, di ba? Magpapalit at hindi magampanan ng kanyang mga functions. So, kinakailangan talaga yung doktor magsabi. Di ba nakikita naman natin yan, kahit sino naman talaga nagkakaroon ng medical bulletin, basta official eh. Sino bang doktor niya? Si Dr. Pacifico Marcos ba? Ay, wala na yung Uncle Paking ko. Mahusay na doktor yun. Yun na nagsimula ng PhilHealth, sa totoo lang. Siya pala nga, Medicare author ng ang tawag PhilHealth. nun eh. Ayun yung Medicare pala, PhilHealth ngayon. Anyway, ang former First Lady Imelda Marcos, Ma'am, Senator Amy, kumusta po ang kanyang health naman? Nako, maganda yung health niya. Matibay yon. At saka masipag ngayon. Nagugulat nga kami eh. Ang init-init pero ang sipag mag-physical therapy. Oo. Kaya tuwan-tuwa naman kami nag-exercise. Say mo, nung panahon ng tatay ko, talagang ayaw niyan mag-exercise. Kaya nagugulat kami talaga. Masipag talaga yun eh. Ngayon, talaga nag-exercise siya. Kaya kahit papano, matibay. At saka kwan yun. Siya yung talagang politiko sa pamilya, abalang-abala siya sa krisis ngayon. Wow. At sabi niya, sinong tatawagan natin? Ayan. Kasi sanay siya parating diplomatic mission. Humingi siya ng langis sa China, siya nag-solo flight, kung saan nakaabot yan eh. Sa Morocco, sa Saudi. Ayan, mag-isa siya pumupunta, pinapapunta ng tatay ko. Kasi syempre, sa ganda ba naman nun at napaka-charming, hindi siya mahindian. Ayan nga, pati si Mao Zedong na-mesmerize niya, pati si Colonel Gaddafi ng Libya. Correct. Kaya marami tayong langis noon. Ayun. Pero siguro, kailangan rin natin humingi. Andiyan naman yung kapitbahay natin, ang Brunei, ang balita, nagbigay daw sa Mindanao. Tapos yung Indonesia, dapat hingan lang natin, di ba? Government to government. Tapos ibigay ng diretso sa mga nangangailangan tulad dati. Hindi na idadaan sa mga dambuhalang oil companies. Hindi na nila kailangan kumita pa. So, yun nga, at medyo nainis ako nung may pumunta sa akin kasi humingi ng tulong sa isang speaking engagement. Sabi, ma'am, meron akong kontrata sa DOE, hindi mapapirma-pirma. PNOC yata, PNOC. Sabi ko, bakit hindi mapapirma? Walang tao eh. 2 araw lang sila magtrabaho. Sabi ko, ano? Siguradong hindi yan totoo. Imposible yan. Hindi, ma'am, totoo, patulong naman. Doon nag-umpisa. Abay, nung inuungkat ko na, sabi ko, hala, bakit yung DOE may memo, may order sila na 2 araw lang Work on-site? from home. Kaya nga, marami nga nagulat dyan eh. Ayan. Ang bira, samantalang kung tutusin, dapat nga 24 or 7 sila. Dahil may energy crisis. Sila yung inaasahan. Sila pala yung kuan, 2 days lang. Ang swerte naman, sabi ko, hala, ang sinabi ng Office of the President, 4 days. Yung mga private companies nga nangangarag kasi sa hirap nga ng buhay. Kayo, 2 days. Tama ba yun? Ay nako, deny to death sila. Sabi na, naka-remote daw sila. Remote ba yung pagpipirma ng kontrata, yung approval ng accreditation, na gano'n? Ay nako talaga naman. Ano ba ito? Senator, ay may panghuli po. Ano po ang inyong advice sa inyong ading Pangulong Bongbong Marcos?
Well, unang-una, papasalamat ako dahil talagang pinabulaanan ka agad yung sinasabing term sharing at kasinungalingan ng madriagang yan. Kaya please, House, makinig kayo sa ating Pangulo at sinabi na niyang sinungaling din. Ayun, tapos, syempre, lagi ko sinasabi, magpagaling, magpalakas, kailangan kasi krisis ito. Pero sa lahat ng bagay, pwede ba dalian natin ang tulong sa taong bayan? Sinabi ko na kung maaari, lahat gawin na natin. Pati yung pagtanggal ng SSS, GSIS, PhilHealth, lahat ng pag-aawas ng pag-ibig dyan sa sweldo ng tao. Tigilan na muna. Buong-buong muna yung sweldo kahit 3 buwan lang. At saka, di ba yung income tax, pwede ba taasan natin yung threshold sa 200 to 500, wala nang income tax, pati bonus hanggang 200,000. At maibsan ng konti ang hirap ng tao. Marami akong suggestion, ang dami-daming pinagfa-file, sana makinig ang palasyo. Senator Amy, maraming salamat. Diyos na ginaapo na imbang bigat. Yes, kastamit, thank you. Mga kaibigan, Senator Amy Marcos, ang chairperson ng Committee on Foreign Affairs. Daming